Si Liam Gabriel Montefalco ay isang bagyo, ruthless, crude, vulgar at literal na mapanganib. Para sa kanya, ang mga babae basahan lang pagkatapos gamitin. Isang panandaliang dekorasyon sa kama at taga-satisfy ng kanyang biological needs. Nabubuhay siya sa dilim, pinaliligiran ng mga nakaraang pilit na nagpapatigas sa kanyang puso. Ngunit paano kung itatalagang bantayan niya ay ang marangyang socialite na si Andrea Gail Sarmiento? Si Gail ay krema pino, maputi, edukado at totally out of Liam's league. Ang kagaspangan ni Liam ay sapat na para magpanindig sa kanyang mga balahibo, lalo na ang madidilim nitong sexual exploit. Pero sa kabila ng panganib na hulog ang kanyang puso, at si Gail, hindi siyang tipikal na bidang iiyak sa sulok habang inaapi. Hindi lang siya maganda, palaban din siya. Kung kailangan maging agresibo, handa si Gail na maging kontrabida at gawin lahat para lang tunawin ang yelong nakapalibot sa puso ng lalaki. Sa digmaan, sa pagitan ng mapait na kaping barako at ang matamis na krema, ano nga ba ang unang luluhod? Sino? Kaya ba ng pag-ibig baguhin ang isang demonyo o ang krema ang tuluyang madudumihan ng kadiliman? Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga tapat na taga-subaybay ng Ayesha TV. Ako ang inyong lingkod si Miss Sandra na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong magpapatibok sa inyong mga puso, magpapaiyak at magpapakita ng tunay na lakas na isang babae. Mula sa panulat ng ating nag-iisang story creator, walang iba kundi si Boss Reynal. Hatid namin sa inyong isang obra maestrang puno ng gigil, pagnanasa at wagas na paninindigan. Ang barako at ang krema. Pasasaksihan natin ang banggaan ng dalawang magkaibang mundo. Ang kaping barako na si Liam Montefalco, magaspang, bastos at mapanganib, at ang krema na si Andrea Gail Sarmiento, marangya, pino, ngunit hindi basta-basta paaapi. Paano kung ang isang marangyang senyorita ay handang maging kontrabida para lang tunawin ang yelong nakapalibot sa puso ng lalaking mahal niya? Kaya mga ka-Ayesha, ihanda ang inyong mga puso. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-share ang kwentong to sa inyong mga kaibigan. Sama-sama nating tutukan ang unang kabanata dito lang sa Ayesha TV. Ang silid pulungan ng Sarmiento Holdings sa ika-30 palapag na isang marangyang skyscraper sa Makati ay balot na nakabibiging katahimikan. Amoy mamahaling pabango, bagong leather at matinding tensyon ng buong paligid. Ang sikat ng araw sa labas sumasalamin sa naglalakihang glass windows, ngunit walang sino man sa mga naroroon ang nag-abalang tumingin sa magandang tanawin ng lungsod. Lahat ng mata nakatuon sa dalawang taong magkatapat sa mahabang mesa na gawa sa mahogany. Sa dulo ng mesa nakaupo si Andrea Gail Sarmiento, marangya, kalmado at tila isang reyna na nakatitig sa kanyang kaharian. Ang kanyang tindig perpekto, bawat hibla ng kanyang buhok ay walang kaibuturan ng pagkakaayos at ang kanyang mukha ay walang pinapakitang emosyon. Ngunit sa kabilang dulo nakaupo ang lalaking nagdala ng bagyo sa kanyang tahimik at kontroladong mundo. Si Liam Gabriel Montefalco. Magaspang ang upo nito, nakasandal, habang isang mahabang binti nakapatong sa tuhod ng isa. Walang pakialam kung formal ang okasyon at kung bilyonaryo ang kaharap niya. Ang kanyang mga mata na kulay na nagbabadsang unos ay nakatitig kay Gail ng may hagagang pagkabastos at pang-uuyam. Ruthless, crude at vulgar. Yan ang mga salitang instant na pumasok sa isip ni Gail sa unang segundo pa lamang ng kanilang pagtatagpo. Ang lalaking to ay literal at figuratively mapanganib. Kailangan mo ng proteksyon, Gail. Seryosong saad ng kanyang ama, si Don Alejandro Sarmiento na bumasag sa katahimikan. Masyadong mapanganib ang mga pagbabanta sa buhay mo ngayon. Ang pagpapasabog sa kotse mo noong nakarang linggo, hindi isang simpleng babala lang. Liam is the best in the business. He will be your personal bodyguard mula ngayon. Napaatras si Gail sa kanyang upuan, ngunit pinanatili niyang diretsong kanyang likod. Isang bodyguard? Ang lalaking to na mukhang galing sa isang underground fight club o sa pinakamadadilim na sulok ng sindikato? Lahat ng bagay na kinasusuklaman ng isang pino at edukadong babae, taglay ni Liam. 3 botones ng itim nitong polo nakabukas. Binubunyag ang matigas at malawak na dibdib na may bakas ng kung anong lumang sugat at mga tattoo na sumisimbolo sa kamatayan at karahasan.
Except for one thing. Ang misteryosong lalaking to may hypnotic eyes at literally attractive. May kung anong magnetismong taglay nito na kahit nakapaninindig balahibo ang kanyang aura, di mo magawang alisin ang tingin mo sa kanya. Bodyguard? Isang mapanguyam at malalim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Liam. Ang boses niya ay paos, tila naggagalisang mga bato at puno ng kawalan ng respeto. Mr. Sarmiento, baka nakakalimutan mong usapan natin. Bago ako pumunta rito, pantay lang ako. Hindi ako tagabitbit ng makeup kit, tagahawak ng payong o tagasunod sa mga luho ng anak mong mukhang mamahaling porselana na konting kibot lang mababasag. Liam, maghahanay tayo ng mga kondisyon at profesional na kasunduan. Pagpigil ni Don Alejandro, ngunit tinaas ni Liam ang kanyang kamay upang puturin ang pagsasalita ng matanda. Isa lang ang kondisyon ko. Putol ni Liam. Diretsong tinuon ang kanyang mapanganib na tingin sa mga mata ni Gale. Ang kanyang mga labi ay gumuhit sa isang mapang-asar ng ngiti. Huwag siyang iiyak-iyak sa harapan ko kapag nag-umpisa ng trabaho. Para sa akin ang mga babae parang basahan lang pagkatapos gamitin. Dekorasyon sa kama taga-satisfy lang na biological needs ko. Huwag niyang asahan na rerespetuhin ko ang pagiging socialite niya dahil sa mundong ginagalawan ko walang silbi ang ganda. Gumalaw ang panga ni Gale. Ang kagaspangan na lalaking to ay nagpadala ng malamig na kuryente sa kanyang buong katawan, lalo na nang pumasok sa kanyang isip ang mga bali-balita tungkol sa mga sexual exploit ng lalaking ito. Mga modelo, aktres at kung sino-sinong babae ang pumapasok at lumalabas sa buhay nito na tila ba mga gamit lang na walang halaga. Lahat ng yon nagpapanindig ng kanyang mga balahibo sa pandidiri at galit. Ngunit si Andrea Gale Sarmiento, hindi isang tipikal na babaeng iiyak o magkakaroon ng hysteria dahil lang sa bastos na salita. What made him hate women? Yan ang tanong na biglang sumagi sa isipan niya, ngunit agad niya itong ibinaon. Di niya kailangan dumaan sa emosyon. Kaping barako at krema, yun ang perpektong comparison sa pagitan niya at ang kanyang bagong bodyguard. Siya ang krema, pino, maputi, marangya, at galing sa mataas na lipunan. Si Liam ang kaping barako, maitim, mabait, matapang at magaspang. Gale was totally out of Liam's league. Dahan-dahan, tumayo si Gale mula sa kanyang upuan. Sa kabila ng suot na mataas na takong, napanatili niya ang kanyang otoridad. Inayos niya ang kanyang Chanel jacket, sumandalang bahagya sa gilid ng mesa, binalik ang matalim at walang takot na tingin sa lalaki. Tapos ka na bang magtampisaw sa sarili mong dumi, Mr. Montefalco? Malamig at buong lakas na banat ni Gale. Ang kanyang boses ay parang yelo na humiwa sa hangin. Kung akala mo takot ako sa isang asong ulol na tahol ng tahol para lang patunayang matapang siya, nagkakamali ka. Hindi lang ako maganda, palaban din ako. Gagawin mong trabaho mo dahil binabayaran ka ng pamilya ko at ang pera namin na nagpapakain sa'yo ngayon. Bahagyang natigilan si Liam, ang kanyang hypnotic eyes tila kumislap sa halo-halong pagkagulat at kakaibang aliw. At tungkol naman sa sinasabi mong basahan at dekorasyon sa kama, ngumiti si Gale ng matamis, isang ngiting may laso na pwedeng pumatay ng sino mang mahina ang loob. Siguraduhin mo lang na sa susunod na magsalita ka, kaya mong panindigan yan. Dahil kung ang isang kontrabida handang gawin lahat para makuha ang gusto niya, ako naman handang gawin lahat para dulugin ang mga tulad mo. Huwag mo kong susubukan, Liam, dahil bago mo pa ako magawang dekorasyon, sisiguraduhin kong sunog na ang buong pagkatao mo. Sandaling natigilan ang mga tauhan, maging si Don Alejandro sa loob ng silid. Ang hangin tila naging urong sulong sa pagitan ng dalawa. Dahan-dahang napatayo si Liam mula sa kanyang pagkakasandal. Ang kanyang naglalakihang hakbang nagdala sa kanya sa tapat mismo ni Gale. Sa lapit na yon, amoy sigarilyo, mamahaling alak at purong panganib ang lalaki. Ang kanyang anino tuluyan ng lumamon sa liwanag na nasa pwesto ni Gale. Kapeng barako at krema, bulong ni Liam. Ang muka ay pulgada na lang ang layo sa mukha ni Gale, sapat na para maramdaman ng babae ang mainit at mabigat nitong hininga. Yan ang pagkakaiba nating dalawa, Gale. Masyado kang maputi, masyado kang pino at ang mga katulad mo, masarap durugin, masarap uratin at masarap makitang umiiyak sa ilalim ko. Di kumarap si Gale. Di siya nagpakita ng kahit anong senyales ng kahinaan o pagkabahala.
Kahit sa loob-loob niya, nagwawala ang kanyang sistema sa kakaibang lakas ng presensya ng lalaki. Doon, sa tapat na naglalakihang bintana ng boardroom, opisyal na nag-umpisa ang kanilang digmaan. Isang digmaan sa pagitan ng yelo at apoy, ng barako at krema kung saan walang sino man ang handang sumuko ng buhay. Ang unang gabi ng kanilang setup ay naganap sa marangyang penthouse ni Gail sa Bonifacio Global City. Pagmamayari niya ang buong palapag ng ultra-exclusive condominium na yon. Isang modernong kaharian na may minimalistang disenyo, mamahaling kasangkapan at abot-tanaw ang kumikislap ng mga ilaw ng lungsod. Ngunit sa pagpasok ng gabi, ang katahimikan ng kanyang tahanan tuluyang nabulabog. Imbes manatili sa guardhouse ng gusali o sa nakalang quarters para sa mga driver at staff sa ibaba, pumasok si Liam sa loob ng mismong unit ni Gail. Bit-bit ang isang lumang duffel bag na gawa sa kupas na canvas na tila dumaan sa serye ng gera. Dire-diretso siyang humakbang sa gitna ng sala na parabang siya ang may-ari ng lugar. "Anong sa tingin mong ginagawa mo rito?" Harang ni Gail sa pintuan ng kanyang silid. Katatapos niyang mag-shower, suot ang isang silk nightgown na kulay champagne. Ang tela malambot at pino, yumayakap sa kanyang kurba, ngunit nagbibigay rin ng sapat na proteksyon sa lamig. Ang kanyang buhok basa pa at nakatapi ng tuwalya. Ang kanyang muka malinis mula sa anumang make-up. Sa kabila ng kanyang simpleng anyo, naroon pa rin ang aura ng isang marangyang socialite. "Natutulog?" Simpleng sagot ni Liam nang di man lang siya tinatapo ng tingin. Binagsak ng lalaki ang kanyang mabigat na duffel bag sa ibabaw ng mamahaling sofa na gawa sa imported Italian leather. Walang pasintabi nitong hinubad ang kanyang polo shirt nang walang kaunting hiya o pag-aalinlangan. Napasinghap si Gail, napahawak sa gilid ng hamba ng pinto. Ang katawan ni Liam ay tila nililok mula sa bakal at semento. Matitigas sa mga pandesal sa kanyang tiyan, malalapad ang balikat at ang bawat kalamnan gumagalaw sa bawat paghinga niya. Ang kanyang kaliwang braso hanggang sa dibdib nababalutan ng madadilim na tattoo, mga bungo, tribal lines at mga markang tila nagkukwento ng isang marahas na nakaraan. May mahaba at maputlang sugat din siya malapit sa kanyang tadyang, patunay na ang lalaking to hindi lang basta nakikipag-away sa salita, nabubuhay siya sa gitna ng totoong panganib. "May quarter sa ibaba para sa mga staff, Montefalco?" Matigas na wika ni Gail, pinipilit huwag mautal o magpakita ng pagkagulat sa hubad nitong katawan. "Hindi kasama sa usapan na dito ka sa sala ko matutulog." Dahan-dahan lumingon si Liam. Isang mapang-asar ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang sinasabit ang polo sa likod ng sofa. Humakbang siya papalapit kay Gail, dahan-dahan, tila isang leon na tinatansya ang kanyang huli. Ang kanyang hypnotic eyes ay bumaba, hayagang tinitigan ng manipis na tela ng nightgown ni Gail mula sa kanyang leeg, pababa sa kanyang dibdib, hanggang sa mga hita nito. Isang bastos, mapang-uri at hubad na tingin na tila ba tinatanggalan siya ng damit sa bawat segundo. Kung may papasok na killer o assassin dito sa oras ng gabi, sa tingin mo ba hihintayin niyang makatapos akong mag-elevator mula sa basement paakyat sa ikapat na pong palapag na to bago niya saksakin o barilin? Ang boses ni Liam malalim, paos, puno ng sarkasmo. Tumigil siya isang hakbang lang layo kay Gail. Ang amoy ng sigarilyo, leather, at purong testosterone ay agad na sumakop sa espasyo ng babae. "Tsaka bakit ka ba natatakot, prinsesa?" bulong ni Liam, bagyang binaba ang kanyang ulo upang mapantayan ang mukha ni Gail. "Natatakot ka ba na baka di mo mapigilan ang sarili mo? O natatakot ka na baka totohanin ko ang sinabi ko kanina na gamitin kita bilang dekorasyon sa kama ko ngayong gabi para isatisfy ang biological needs ko?" Isang malakas at mabilis na sampal ang umalingaw-ngaw sa tahimik na penthouse. Dumapo ang palad ni Gail sa kaliwang pisngi ni Liam. Sa lakas nun, napalingon ang mukha ng lalaki sa kanan at agad namula ang balat na tinamaan ng palad ng babae. Hingal na hingal si Gail. Ang kanyang dibdib mabilis na tumataas at bumababa dahil sa galit. "Wala kang karapatan na bastusin ako sa sarili kong pamamahay.
Dahan-dahan lumingon pabalik si Liam. Walang bakas ng sakit o gulat sa kanyang mukha. Sa halip ang kanyang mga mata nag-aalab sa isang mapanganib at madilim na ningning. Ang kanyang panga ay sumayaw at bago pa makakbang paatras si Gale, mabilis na kumilos ang lalaki. Sa isang igla, pinawakan ni Liam ang magkabilang pulso ni Gale gamit ay isa lang nitong kamay at marahas siyang sinandal sa pader sa tabi ng pinto. Ang bigat ng katawan ni Liam ay pumitpit sa kanya, sapat para maramdaman ni Gale ang bawat matigas na bahagi ng katawan ng lalaki. Masyadong malakas si Liam, tila isang pader na bakal na walang pakialam sa kahit anong pumalag. Palaban ka nga talaga, bulong ni Liam. Ang kanyang boses naging mas malalim at mas mapanganib. Ang kanyang libreng kamay dahan-dahang humawak sa panga ni Gale. Pinipilit tong tumingalaw pang salubungin ang nag-aalam niyang tingin. Pero wag mo kong susubukan, Gale. Ang kagaspangan at kabastusan ko, hindi kayang tiisin ng isang socialite na katulad mo. Alam mo ba, anong ginagawa ko sa mga babaeng nananakit sa akin? I make them scream my name until they lose their voice. I break them until they beg for mercy. Napanunok si Gale. Ang kanyang puso nagwawala sa loob ng kanyang dibdib, di lang dahil sa takot, kundi dahil sa isang di may paliwanag na sensasyon. Ang lapit ng lalaking to, ang hawak ng mga kamay nito sa kanyang pulso, at ang init ng balat nito ay nagpapadala ng matinding kuryente sa kanyang buong sistema. Literally, attractive ang demonyong ito, at yon ang pinakamapanganib na katotohanan na kailangan niyang harapin. Ngunit hindi siya papayag na makita nitong natatakot siya. "Eh di gawin mo," hamon ni Gale kahit na bahagyang nanginginig ang kanyang tinig. Pinanatili niyang matalim ang kanyang mga mata. "Gawin mo, kung kaya mo, Montefalco. Pero sisiguraduhin ko sa'yo, bago mo pa ako tuluyang mabaliw o mabasag, ikaw ang unang luluhod sa harapan ko." Napatitig si Liam sa kanyang mga labi, sandaling natigilan sa tapang ng babaeng nasa ilalim niya. Pagkatapos ng ilang segundong, tila isang walang katapusang unahan ng tibok ng puso, marahas itong binitawan ang mga pulso ni Gale. Humakbang paatras si Liam, pinutol ang kanyang unan mula sa duffel bag, saka nakahiga ng patihiya sa sofa. "Matulog ka na, prinsesa?" Malamig na saad ni Liam habang pinapatong ang isang braso sa kanyang mga mata, tinatakpan ng liwanag. "Mahaba pang biyahe at schedule mo bukas at pakiusap lang, isuot mo ang utak mo. Hindi lang kagandahan at karangyaan mo, dahil ang mga kalaban mo sa labas walang pakialam kung Chanel o Divisoria ang suot mo kapag nagpaputok na sila ng barel." Naiwan si Gale, nakatayo sa tabi ng pinto. Hawak ang pulso na may bahagyang pamumula sa higpit ng hawak ng lalaki. Habang tumatagal ang pananatili ni Liam sa tabi ni Gale, mas talo nagiging malinaw ang misteryong bumabalot sa pagkatao nito. Hindi ito ordinaryong bodyguard na marunong lang humawak ng baril at sumunod sa utos. Liam moved with military precision, yet he possessed the dark, sharp instincts of a street-smart killer. Bawat sulok ng silid, pinapakiramdaman niya. Bawat taong lumalapit kay Gale, sinusuri ng kanyang mga mata at tila ba naghahanap ng target. Isang gabi makalipas ang 2 linggo ng kanilang sapilitang pagsasama, bumagsak ang isang napakalakas na ulan sa lungsod. Ang tunog ng mga patak ng tubig sa naglalakihang salamin ng penthouse ay tila isang mabilis na ritmo ng tambol. Habang nagbabasa si Gale ng mga business report sa sala, napansin niya pabalik-balik si Liam sa balkonahe. Basang-basa na ang sahig doon, ngunit walang pakialamang lalaki. Nakasandal siya sa pasamano, walang tigil sa paghitit ng sigarilyo habang ang usok ay agad na tinatangay ng malakas na hangin. Ang mukha nito tila binabalot ng madadilim na alaala sa tuwing tumatama ang liwanag ng kidlat sa kanyang profile. "What made you hate women so much, Liam?" biglang tanong ni Gale. Di niya na napigilan ang kanyang kuryosidad. Binaba niya ang kanyang iPad sa mesa at dahan-dahang tumayo. Ang mga balita tungkol sa mga sexual exploit ni Liam, kilalang kilala sa mga piling sirkulo ng mataas na lipunan. Isang gabi kasama ng isang sikat na modelo, kinabukasan iba naman. Ngunit walang sino mang babaeng nagtagal sa tabi nito ng higit sa isang gabi. Para sa kanya, gamit lang ang mga ito. Isang pampalipas oras, isang dekorasyon.
Lumingon sa Liam. Ang muka ay kalahating nababalot ng liwanag ng buwan at kalahating nasa dilim ng gabi. Isang mapait at nakalolokong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Masyado kang mausisa, Gail. Malamig na wika ni Liam bago muling humithit ng sigarilyo. Hindi kasama sa binabayaran ng bilyonaryo mong ama ang talambuhay ko. Ang trabaho ko panatilihin kang humihinga, hindi ang maging open book sa mga tanong mo. Gusto kong malaman anong uri ng demonyo ang nagpoprotekta sa akin, hamon ni Gail. Humakbang siya palabas ng balkonahe. Hindi iniinda ang wisik ng ulan na unti-unting gumagawa ng basang mantsa sa kanyang suot na silk robe. Pinanatili niyang matatag ang kanyang tindig. Gusto kong malaman kung bakit ganyan na lang katindi ang galit mo sa amin na tila ba bawat babaeng makakasalamuha mo may utang sa buhay mo. Liam took a long deep drag from his cigarette, then stepped closer until he was standing right in front of her. Without warning, he blew the thick, bitter smoke directly into her face. Gail coughed, her eyes watering from this thing, but she did not back down. She didn't take a single step away from him. Gusto mo talagang malaman, prinsesa? Isang mapanganib na ningning ang sumilay sa kanyang hypnotic eyes. Sige, pagbibigyan kita para matauhan yung utak mo na puno ng fairy tale. Binasura ni Liam ang upos ng sigarilyo sa sahig at tinapakan ito bago muling nagsalita. Ang boses mas malalim pa sa kulog na umaalingaw-ngaw sa kalangitan. Ang mga babae, traidor sila. Walang exceptions. Panimula niya, punong-punong criticism ang bawat salita. Ang huling babaeng pinagkatiwalaan ko ay ang sarili kong ina. Alam mo ba kung anong ginawa niya? Pinagpalit niya ang buhay ko para sa isang sako ng pera sa mga sindikato sa Tondo noong 10 taong gulang pa lang ako para lang may maipangsugal siya. Pinagbili niya ang sarili niyang dugo at laman. Napaatras ng bahagya si Gail. Ang kanyang puso nakaramdam ng biglaang pait, ngunit hindi pa tapos si Liam. At ang huling babae na hinayaan kong lumapit sa puso ko nung nasa military pa ako. Isang marahas sa tawa ang kumawala sa lalaki. Isang tawang walang bahid ng saya kundi purong galit. Binenta niya ang mga coordinates at plano ng squad ko sa mga kalaban para lang sa karangyaan at pangakong buhay mayaman sa ibang bansa. Kalahati ng mga kasamahan ko namatay sa ambush. Ako? Nabuhay ako para ibaon ang mga kapatid ko sa buhangin. Lumapit palalo si Liam kay Gail. Hinawakan na magkabilang gilid ng pasamano ng balkonahe. Ikinulong ang babae sa pagitan ng kanyang mga braso. Doon ko natutunan ang batas ng mundo, Gail. Ang babae dekorasyon lang. Pwedeng bilhin, pwedeng gamitin, at pwedeng itapon kapag tapos na ang silbi. Dahil kapag hinayaan mo silang pumasok sa sistema mo, doon ka mag-uumpisang mamatay. Ngayon, sabihin mo sa akin, may pagkakaiba ka ba sa kanila? Natigilan si Gail. Ang lalaking akala niya'y purong kasamaan at kabastusan lamang ay may malalim palang sugat sa puso. Isang pusong unti-unting binalot na makapal at matigas na yelo upang di na muling masaktan. Ang kagaspangan nito hindi lang basta pag-uugali, ito ang kanyang kalasag laban sa mundo. Hindi lahat ng babae katulad nila, Liam, bulong ni Gail. Sa unang pagkakataon na wala ang galit sa kanyang boses, napalitan to ng isang malalim, seryosong determinasyon. At hindi mo po pwedeng iparana sa akin ang galit na para sa mga taong nanakit sa iyo sa nakaraan. Lahat kayo pare-pareho, nagkakaiba lang kayo sa presyo, malamig na tugon ni Liam. Marahas binitawan ng pasamano at tinalikuran siya. Pumasok sa loob ng sala at iniwan si Gail na nakatayo sa ilalim ng malamig at basang gabi. Ngunit sa halip matakot, isang bagong apoy ang nag-alab sa dibdib ni Gail. Ang yelong nakapalibot sa puso ni Liam ay matigas, ngunit siya si Andrea Gail Sarmiento. Hindi lang siya maganda, palaban din siya, at handa niyang gamitin lahat ng init ng kanyang pagkatao para tunawin ang yelong iyon, anuman ang maging kapalit. Isang linggo matapos ang gabi ng kanilang pag-uusap sa balkonahe, tuluyan ang kumatok ang totoong panganib sa pintuan ni Gail. Isang marangyang charity gala ang dinaluhan niya sa isang sikat na hotel sa Pampang ng Maynila. Bilang mukha ng Sarmiento Holdings, kailangan niyang magpakita ng tapang at katatagan sa harap ng mga kasosyo sa negosyo, sa kabila ng mga natatanggap na pagbabanta sa buhay. Suot ang isang pino at kumikinang na gown na kulay pilak, si Gail ang naging sentro ng atensyon sa ballroom. Ngunit sa bawat hakbang niya, sa bawat ngiting binibigay niya sa mga kamera, di nawawala sa kanyang likuran ang anino ni Liam.
Nakasuot to ng isang sadyang pinatahing tuxedo na bahagyang nagtago sa kanyang kagaspangan. Ngunit ang mapanganib itong aura at hypnotic eyes ay mas lalo naging kapansin-pansin. Ilang beses na nahuli ni Gail ang mga mata ng mga high society women na nakatitig sa kanyang bodyguard, ngunit walang pakialam si Liam. Ang kanyang mga mata, pabalik-balik lang sa mga exit door, sa mga waiter at sa bawat sulok ng silid. Nang sumapit ang magkahating gabi, nagpasya na silang umuwi. Pumasok sila sa backseat na nakabaluti at bulletproof na SUV ng pamilya Sarmiento. Tahimik ang gabi habang binabaybay nila ang isang madilim at medyo abandonadong bahagi ng R10 Road patungong Hilaga. Isang shortcut na pinili ng kanilang driver upang maiwasan ang trapiko sa lungsod. May sumusunod sa atin, biglang saad ni Liam. Ang kanyang boses naging malamig at seryoso, na wala ang karaniwang tono ng panguuyam. Lumingon si Gail sa likod na salamin. Dalawang itim na SUV na walang plaka ang mabilis sumahabol sa kanila. Patay ang mga headlight ng mga ito, ngunit kitang-kita ang mabilis na pag-usad. Driver, bilisan mo ang patakbo, utos ni Liam. Ngunit, bago pa man makatapak sa salinyador ang driver, isang mabilis na van ang biglang sumulpot mula sa isang intersection sa unahan at humarang sa daan. Marahas na pumreno ang driver ni Gail. Dahil sa lakas ng impact, halos mapasubsob si Gail sa unahan, ngunit mabilis siyang nasalo ng malakas na braso ni Liam. Yumuko ka! Sigaw ni Liam. Bago pa man makasagot si Gail, bumasag sa katahimikan ng gabi ang sunod-sunod at nakabibinging tunog ng mga putok ng barel. Di ordinaryong kalibre ang gamit ng mga salarin, mga automatic rifle na nagpapaulan ng bala sa kanilang sasakyan. Bagamat bulletproof ang SUV, ang sunod-sunod na asinta sa isang bahagi ng windshield ay nag-umpisa ng mag-crack sa makapal na salamin. Isang bala ang tuluyang bumasag sa bintana sa unahan, tumama sa balikat ng kanilang driver na agad nawalan ng malay at bumagsak sa manibela. Sa unang pagkakataon, nakita ni Gail ang totoong Liam Gabriel Montefalco sa kanyang elemento bilang isang literal na mapanganib na nilalang. Walang kahit katiting na bakas ng takot o pag-aalinlangan sa mukha nito. Ang kanyang mga mata ay lumiyab sa purong adrenaline at talas ng instinct. Sa isang mabilis na galaw, binuhat ni Liam si Gail mula sa backseat at tinulak to pababa sa space sa ilalim ng upuan upang maitago sa mga ligaw na bala. Huwag kang gagalaw dyan, utos niya. Gumapang si Liam patungo sa driver's seat. Hinila ang dugo ang katawan ng driver pababa at siya ang humawak sa manibela. Mula sa kanyang tagiliran, bumunot siya ng isang tactical caliber 45 na baril. Gamit ang kaliwang kamay, mabilis siyang inilipat sa reverse ang kambyo, tinapakan ng gas at marahas iniatras ang SUV upang banggain ang isa sa mga humahabol sa likod. Niyanig ang buong sasakyan. Sa parehong pagkakataon, tinaas ni Liam ang kanyang barel at nagpaputok ng 3 beses sa labas ng bintana. Saktong kanyang asinta. Dalawa sa mga armadong lalaki na pababa pa lang ng kanilang sasakyan ang agad na bumagsak sa semento. Ngunit hindi sumuko ang mga kalaban. Isang sunod-sunod na putok muli ang tumama sa gilid ng pinto ng driver. Liam! Tininigil na makitang may mabilis na tumalsik na dugo sa braso at tagiliran ng lalaki. Napunit ang kanyang mamahaling tuxedo at ang mabuting tela ng kanyang panloob na polo mabilis naging kulay pula. Dumadalo yung malapot na dugo mula sa kanyang sugat, ngunit tila wala itong nararamdaman. Ang kanyang panga na nanatiling nakakuyom habang patuloy na nagmamaniobra ng sasakyan. Sabi lang huwag kang iiyak-iyak, putik naman, asik ni Liam. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan, tulad na isang nasugatang leon. Pinilit niyang iikot ang manibela, pinalo ng likod ng SUV ang motorsiklong nagtangkang humarang sa kanila, dahilan upang sumalpok to sa gutter at sumabog. Sa isang mabilis at calculated na desisyon, nakita ni Liam ang isang madilim at tila abandonadong bodega ng mga kargamento sa tabi ng pantalan. Pinasibat niya ang nasisirang sasakyan, pumasok sa loob ng bakuran nito. Bumasag sa lumang harang na gawa sa kahoy bago tuluyang tinagong SUV sa likod ng naglalakihang mga container van. Patay ang lahat ng ilaw, ang tayong maririnig na lamang ay ang malalim at mabilis na paghinga nilang dalawa. Mabilis bumaba si Liam at binuksan ang pinto sa likod, hinila si Gail pababa.
Kailangan nating lumipat ng pwesto. Susuyurin nilang lugar na to anumang minuto. Hingal na hingal si Gale, ang kanyang puso tila lalabas sa kanyang dibdib sa matinding takot. Ang kanyang mamahaling gown may mga mantsa na ng usok at alikabok at ang kanyang buhok ay nagulo na. Ngunit nang makita niya ang patuloy na pag-agos ng dugo mula sa braso at tagiliran ni Liam sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan na sumisilip sa bubong ng bodega, nakalimutan niya ang sarili niyang takot. Nagtago sila sa isang masikip na espasyo sa pagitan ng dalawang kalawanging container. May tama ka, Liam. Nanginginig, ngunit may determinasyong saan ni Gale. Hinawakan niya ang braso ng lalaki. Sinusubukang tingnan ng sugat, ngunit marahas tong tinabing ni Liam. Gasgas lang to, Gale. Huwag kang makikialam. Manatili ka lang sa likod ko at tumahimik ka kung gusto mo pang makitang sumikat ang araw bukas. Sabi ng di ako isang mahinang porselana eh. Palaban ako, hindi ba? Pasigaw na bulong ni Gale. Ang kanyang mga matay nag-alab sa galit at hindi niya pinansin ang pagtabig ni Liam. Sa harap ng gulat na bodyguard, yumuko si Gale. Hinawakan ang laylay ng kanyang mamahaling pilak na gown, isang designer piece na nagkakahalaga ng 100,000 piso at marahas tong pinunit ng walang pag-aalinlangan. Ginamit niya ang mahaba't matibay na piraso ng tela. Pinulupot to sa braso at tagiliran ni Liam at buong lakas na itinahi upang mapigilan ang pag-agos ng dugo. Natigilan si Liam. Tinitigan niya ang mukha ni Gale na ngayon pulgada na lang ang layo sa kanya. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng babae. Ang kawalan ng takot na iwan ng kanyang pagiging sopistikada, marangya at pino para lang tulungan siyang mabuhay. Ang sosyalista na akala niya ay dekorasyon lang, may hawak na palad na puno ng lakas at tapang. Kaping barako at krema nga, bulong ni Liam. Ang boses bahagyang humina ngunit may kakaibang lalim. Sa pagkakataong to, wala nang halong pang-uyam o kabastusan ang kanyang mga salita. May iba ng emosyon sa kanyang hypnotic eyes, isang matindi, lethally attractive na atraksyon at paghanga na pilit nitong tinatago sa likod ng kanyang mga padera. Bago pa makasagot si Gale, narinig nila ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa labas ng bodega. Hawak ang kanyang caliber 45 gamit ang kanyang dugoong kamay. Hinila ni Liam si Gale palapit sa kanyang dibdib. Pinoprotektahan to ng sarili niyang katawan habang naghihintay sila sa dilim at sa pagitan ng amoy ng pulbura, dugo at bango ng kremang pabango ni Gale. Alam nilang dalawa na hindi na sila makakabalik sa kung ano sila nung una. Nakaligtas sila sa madidilim na bodega ng Pantalan matapos dumating ang mga backup na tauhan ng pamilya Sarmiento. Ngunit alam ni Don Alejandro na hindi naligtas si Gale sa Maynila habang di pa natutunton kung sinong karibal sa negosyo ang nagutos sa ambush. Bago pa man sumikat ang araw, mabilis silang nilipat sa isang liblib na safe house sa isang baybaying bayan sa probinsya ng Batangas. Ang safe house ay simpleng kubo na gawa sa kawayan at nipa, nakatayo sa isang pribadong lupain na pinaliligiran ng naglalakihang puno ng niyog at nakaharap sa asul na dagat. Malayo sa karangyaan ng BGC penthouse ni Gale. Walang aircon, walang mamahaling leather sofa, at walang mga katulong na susunod sa bawat utos niya. Lumipas ang 5 araw na naging tahimik. Habang nagpapagaling si Liam mula sa kanyang mga natumong sugat, unti-unting nagbabago ang takbo ng kanilang ugnayan. Wala na ang mga armadong bodyguard sa paligid. Sila na lang dalawa ang natira upang mag-asikaso sa isa't isa. Isang hapon, ang sikat ng araw unti-unti nang nagiging kulay ginto habang papalubog sa abot tanaw ng dagat. Sa loob ng maliit na kusina ng kubo, abala si Gale. Nakasuot siya ng isang simpleng t-shirt at shorts na inaram lang sa tagapangalaga ng ari-arian. Ang kanyang buhok nakatali sa simpleng pusod, hawak ang isang kahoy na sandok, sinusubukan magluto ng simpleng hapunan, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa buong buhay niya bilang isang senyorita. Amoy sunog na bawang at luyang paligid dahil sa kanyang kawalan ng karanasan. Bubukas ang pinto, pumasok si Liam. Kakagaling lang nito sa dagat upang maglinis ng katawan. Basang-basa pa ang magulo niyang buhok. Nakadikit ang ilang hibla sa kanyang noo. Nakaubad pa rin ang kanyang itim na santo. Binubunyag ang mga tattoo at ang puting benda na nakabalot sa kanyang tagiliran. Ang kanyang hypnotic eyes mas lalo naging mapang-akit. Tila may dalang misteryo sa ilalim ng dapit hapon. Nakasandal si Liam sa hamba ng pinto, pinapanood bawat malalaking pagkilos ni Gale sa harap ng kalan. Isang pamilyar ngunit mas banayad ng ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi.
Bakit mo ba to ginagawa, Gail? Basag ni Liam sa katahimikan. Ang kanyang boses malalim at paos. Hindi mo kailangan magpanggap na marunong ka sa gawaing bahay o sa pagluluto. Hindi ka bagay sa ganitong lugar. Mas bagay ka dun sa mga mararangyang restoran na gawa sa salamin. Hinarap siya ni Gail. Bahagyang may mancha ng uling ang kanyang pisngi. Hawak pa rin ang sandok, ngunit nandun pa rin ang kanyang likas na tindig at garbo. Humakbang siya papalapit sa lalaki. Nilabanan ng kaba na biglang lumamon sa kanyang dibdib. Naalala niya ang sarili niyang paninindigan. Hindi siya isang mahinang porselanang magtatago sa likod ng takot o hiya. Kung kailangan na maging agresibo para sa sariling nararamdaman, gagawin niya. At sa nakaraang 5 araw na kasama si Liam, may isang katotohanan na hindi na kayang itanggi pa. Ginagawa ko to dahil gusto ko, Liam. Seryosong saad ni Gail. Binaba niyang sandok sa ibabaw ng mesa at tinignan ng diretsyo ang mga mata ng lalaki. At ginagawa ko to dahil mahal kita. Nabalot na nakabibiging katahimikan ng loob ng kubo. Ang tayong maririnig na lamang ay ang tunog ng kumukulong sabaw sa kalan at ang banayad na hampas ng mga alon sa labas. Isang mapait, madilim at tila di makapaniwalang tawa ang kumawala sa mga labi ni Liam. Humakbang siya papalapit kay Gail. Marahas na kinuha ang sandok sa mesa at tinapon to sa sahig bago hawakan na mahigpit ang magkabilang balikat ng babae. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at mapanganib. Ang panga sumasayaw sa tindi ng emosyon. Mahal mo ako? Tanong ni Liam. Punong-puno ng cynicism at puot ang bawat salita. Gail, gisingin mo nga yung utak mo. Lalaki ako, magaspang, bastos, vulgar, isang mababatay taong nabubuhay sa dilim. Ang mga katulad ko, gabi-gabi may ibang babaeng kinokondo na sa mga club. Ang pag-ibig para sa akin ay isang malaking kalokohan. Gagamitin lang kita at kapag nakuha ko ng gusto ko sa katawan mo, iiwan din kita at itatapon tulad ng isang basahan. Eh di gamitin mo ko, ganti ni Gail. Hindi siya takot sa higpit ng hawak ng lalaki o sa talim ng mga salita nito. May mga luhang nagbabadya sa kanyang mga mata, ngunit nananatiling matatag at palaban ang kanyang boses. Gamitin mo ko, Liam. Pakita mo sa akin ang sinasabi mong kagaspangan at kabastusan mo. Tingnan natin kung kaya mong tiisin ang pag-ibig ko pagkatapos mong makuhang lahat sa akin. Ang mga salita ni Gail ay tila isang mitsa na nagpasabog sa natitirang kontrol ni Liam. Ang yelong matagal nang pumipigil sa kanyang sistema tuluyang nag-init. Sa isang iglap, binuhat niya si Gail. Nilagay ang kanyang malalakas na kamay sa likod ng leeg nito at sinakop ng kanyang mga labi ang labi ng babae nang may nag-aalam na gutom at pagnanasa. Doon, sa pagitan ng dapit hapon at amoy ng barako, nagsimula ang totoong sunog. Ang halik na yon, hindi banayad. Wala tong bakas ng romansa ng mga sikat na pelikula. Ito ay marahas, puno ng matagal lang nakakuyom na gutom at tila isang parusa para sa kanilang dalawa. Ngunit para kay Gail, ito na ang pinakamatamis na impyerno na bumasag sa kanyang katinoan. Ang labi ni Liam magaspang, mapang-angkin at may lasa ng pait ng kapeng barako at sigarilyo. Ngunit bawat dampi noon nagpapadala ng bulta-bultahing kuryente sa buong pagkatao niya. Binuhat siya ni Liam mula sa pagkakatayo. Ang marahas ngunit calculated na mga hakbang ng lalaki ang nagdala sa kanila patungo sa nag-iisang silid ng kubo, kung saan nakalatag ang isang simpleng kama na gawa sa kawayan at manipis na kutsyon. Binaba niya ron si Gail, ngunit hindi siya humiwalay. Agad sumunod ang bigat ng kanyang katawan. Kinulong ang babae sa ilalim ng kanyang matitigas na bias. Ito ang gusto mo, di ba? Bulong ni Liam sa tapat mismo ng kanyang mga labi. Ang hininga ng lalaki ay mabilis at mainit. Ang kanyang hypnotic eyes ay nag-aalab sa purong pagnanasa na matagal nitong pinigilan. Huwag kang iiyak sa akin kung bukas pagising mo, isa ka na lamang sa mga dekorasyon ko. Hindi ako iiyak, sagot ni Gail. Hingal na hingal, ngunit walang takot na sinalubong ang tingin nito. Tinaas niya ang kanyang kamay at pinilupot sa malapad na leeg ni Liam. Sinusuko ang buong sarili sa panganib na dala ng lalaki. Gawin mo ang gusto mo, Liam. Sa ilalim ng kupas na bubong ng nipa, habang sikat ng dapit hapon ay unti-unti nang naglalaho at nag-iiwan ng mga anino sa dingding na kawayan.
Tuluyang nagliyab ang apoy sa pagitan ng barako at krema. Hinubad ni Liam ang kanyang sando, binubunyag ang kabuuan ng kanyang tila bakal na katawan bago dahan-dahang tinanggal ang simpleng damit ni Gail. Noong gabing yon, napatunayan ni Gail na sa kabila ng lahat ng masasamang kwento at mga sexual exploit na nabalitaan niya tungkol kay Liam, iba ang paraan ng paghawak nito sa kanya. May kagaspangan, may marahas na pagnanasa. Ngunit sa bawat haplos ng malalaking palad nito sa kanyang porselanang balat, may nakatagong pag-iingat. Tila ba natatakot si Liam na sa isang maling diin, tuluyan niyang mabaliw o mabasag ang marangyang babae na nasa ilalim niya. May lalim sa bawat halik na ginagawa nito sa kanyang leeg at dibdib. Isang lalim na nagmumula sa isang taong matagal nang nag-iisa sa dilim. Sa pagitan ng pawis, mabibilis na hininga, ang tunog ng mga kama na lumalagutok sa bawat galaw at ang banayad na hampas ng mga alon sa labas ng baybayin, naramdaman ni Gail na unti-unti may natutunaw sa yelong nakapalibot sa puso ni Liam. Ang bawat daing ng lalaki sa kanyang tenga, hindi tunog ng isang bastos na dominasyon, kung hindi, tunog ng isang taong tuluyan ng natalo ng pag-ibig. Ngunit ang gabi ng ligaya may kaakibat na umaga ng katotohanan. Kinabukasan nagising si Gail dahil sa sinag ng araw na tumama sa kanyang mukha. Agad niyang kinapa ang kabilang panig ng kama, ngunit malamig ng tilaok ng hangin doon. Wala na si Liam. Mabilis na napaupo si Gail, binalot ang sarili ng kumot, lumingon sa buong silid, ngunit bakante na ito. Ang duffel bag ng lalaki wala na rin sa sulok. Lumabas siya ng salang may kaba sa dibdib at doon, sa ibabaw ng mesa sa kusina, nakita niya isang pirasong papel na pinatungan na isang basong basag. May nakasulat doon na magaspang at mabilisang sulat kamay. Tapos na ang bakasyon, Gail. Dumating na ang mga tauhan ng ama mo para ibalik ka sa Maynila. Huwag mong isiping may nagbago dahil lang sa nangyari kagabi. Bodyguard mo pa rin ako at basahan ka pa rin sa paningin ko. Huwag kang aasa. Sumikip ang dibdib ni Gail at isang pait ng luha ang nagbalungkong sa kanyang mga mata. Ngunit sa halip na humagulhon at sumuko tulad ng inaasahan ni Liam, marahas niyang pinunasan ang kanyang mukha at nagtagis ang kanyang mga bagang. Binura niya ang kahinaan sa kanyang mukha, pinalitan ito ng isang matigas na ngiti. Akala mo ba matatakot mo ako sa ganyang laro, Liam Montefalco? Bulong ni Gail habang pinupunit ang sulat. Hindi lang ako maganda, palaban din ako. Kakasimula pa lang ng laban nating dalawa at sisiguraduhin ko, ikaw ang unang susuko. Pagkabalik sa Maynila, agad binalik ni Liam ang makapal at matigas na pader sa pagitan nilang dalawa. Ang gabi ng init at pagsuko sa Batangas ay tila ba isang panaginip na pilit itong ibinabaon sa limot. Naging mas malamig, mas suplado at mas magaspang pakikitungo niya kay Gail sa harap ng mga tauhan ng Sarmiento Holdings. Madalas din siyang mawala tuwing gabi pagkatapos ng kanyang duty. Mga gabing alam ni Gail na ginugugol ito sa mga bar at club sa lungsod. Pinaliligiran ng mga babaeng handang maging pampalipas oras nito. Ngunit si Andrea Gail Sarmiento, hindi ang tipikal na bida sa kwentong iiyak na lang sa sulok at magmamakaawa na mahalin siya pabalik. Kung handang maging masama at mapangapi ang mundo, ay handa din siya na maging kontrabida para makuha ang lalaking nagmamay-ari na ng kanyang puso. Isang gabi, isang marangyang charity ball ang dinaluhan ng mga elite, milyonaryo at mga sikat na personalidad sa bansa sa isang sikat na hotel sa Bonifacio Global City. Ito ang perpektong entablado para sa plano ni Gail. Dumating si Gail suot ng isang nagliliyam na puting gown na gawa sa mamahaling seda. Ang gown may napakataas na hiwa sa kanang hita na nagpapakita ng kanyang makinis na binti at may malalim na neckline na hayagang humahamon sa imahinasyon ng sinumang makakakita sa kanya. Ang kanyang buhok na kaestilo sa malalaking kulot na nakalaylay sa kanyang balikat at ang kanyang mga labi pinintahan ng kulay dugong lipstick. She looked breathtakingly dangerous, a beautiful villainess. At upang mas lalong maging epektibo ang kanyang laro, hindi siya mag-isang dumating. Nakapulupot ang kanyang kamay sa braso ni Ethan Vance, isang kilala, makapangyarihan at gwapong bachelor na matagal nang nanligaw sa kanya at isa rin sa karibal ng kanyang ama sa negosyo.
Sa gilid ng ballroom malapit sa may bar, nakatayo si Liam. Nakasuot to ng formal na tuxedo para sa okasyon, ngunit ang kanyang rebeldeng aura, ang 3 butones ng polo na nakabukas pa rin sa ilalim ng korbata at ang magaspang nitong tayo ay hindi maitatago. Nang pumasok si Gil sa pinto kasama si Ethan, agad na huminto ang mundo ni Liam. Ang kanyang hypnotic eyes ay nagdilim sa isang iglap. Nakita niya kung paanong haplusin ni Ethan ang bewang ni Gale habang ginagabayan to papasok. At kung paano ito ngumiti ng matamis si Gale sa lalaki, isang ngiting di kailanman binigay sa kanya sa nakaraang mga linggo. Ang mga kamay ni Liam sa loob ng bulsa ng kanyang pantalon ay nakakuyom na napakahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles at bumuo ng kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang bawat tawanan ni Gale at Ethan ay tila hit-hit ng lason sa kanyang sistema. Nang magtungo si Ethan sa restroom, sinamantala ni Gale ang pagkakataon. Lumapit siya sa bar upang kumuha ng isang baso ng champagne, sakto sa tabi kung nasaan si Liam. Masyadong mapangahas at bastos ang suot mo ngayon, Gale. Malamig, paos at may kaakibat na banta na wika ni Liam nang hindi tumitingin sa kanya. Ngunit ang kanyang panga sumasayaw na sa galit. Humigop si Gale ng kaunting champagne bago dahan-dahang humarap kay Liam. Tinitigan niya ang nag-aalab ng mga mata ng lalaki na ngayon halatang halata ang matinding selos. Bakit, Mr. Montefalco? Naaakit ka ba? Ngumisi si Gale. Isang mapang-asar at matamis ng ngiti ang kayang magpasabog ng kontrol ng sino mang lalaki. Akala ko ba basahan lang ang mga babae sa paningin mo? Isang dekorasyon sa kama na pagkatapos gamitin pa pwedeng itapon. Ba't parang apektado ka ngayon kung may ibang lalaking mas mayaman at mas edukado at mas desenteng pumulot sa basahang binitawan mo? Gale, may malalim at mapanganib na babala sa boses ni Liam. Humakbang siya ng isang beses papalapit, sapat para maramdaman ni Gale ang nagbabadyang unos sa katawan ng lalaki. Huwag mo kong susubukan sa harap ng mga tao. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Huwag mo kong mag-gale, Liam. Gante ni Gale, hindi man lang kumurap at mas talo pang nilapit ang kanyang muka sa lalaki. Sapat para maamoy ni Liam ang kanyang mabangong krema ng pabango. Palaban ako. Tandaan mo yan. Kung gusto mo ng laro kung saan magpapanggap tayong dalawa na walang nangyari sa Batangas, pagbibigyan kita. Pero sisiguraduhin ko sa'yo, sa larong ito, ako ang kontrabida na wawasak sa lahat ng pader mo. Tinalikuran siya ni Gale na makita niya na pabalik na si Ethan. Iniwan niya si Liam na nagngangalit sa bagang. May hawak na baso ng scotch na halos mabasag na sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang laro ay nagsimula na. At handa si Gale na sunugin ang buong kaharian ni Liam para lang mapilitan tong sumuko. Di na nakatiis pa si Liam ang buong gabi ng pagtitiis. Ang bawat minutong nakikita niyang nakangiti si Gale kay Ethan Vance at ang bawat haplos ng lalaking yon sa bewang ng kanyang senyorita ay tila unti-unting nagpapasabog sa kanyang utak. Para siyang asong ulol na nakakadena habang pinapanood na may ibang humahawak sa kanyang pag-aari. Pagkarating nila sa penthouse sa BGC pagkatapos ng party, halos ihabla ni Liam ang pinto pasara. Ang malakas na balag ng pinto umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Bago pa man makahakbang si Gale patungo sa kanyang kwarto, mabilis siyang hinabol ni Liam. Hinawakan ng kanyang magkabilang balikat at marahas siyang sinandal sa pader sa tabi ng sala. Ano bang problema mo, Montefalco? Galit na sigaw ni Gale. Pilit tinutulak ang matigas sa dibdib ng lalaki. Bitawan mo ko. Wala ka sa tungkulin na saktan ako? Ano bang problema mo? Binalot ng purong galit at frustasyon ang boses ni Liam. Ang kanyang hypnotic eyes ay nag-aalab sa pulang ningning ng selos. Anong ginawa mo kasama ng Ethan na yon? Alam mo ba kung anong klase ng lalaki ang isang yan? Gagamitin ka lamang niya, Gale. Kilala ko ang mga ganyang uri ng elite, kunwari desente, pero gabi-gabi may ibang dinadalang babae sa kondo niya. Aba, pareho lang pala kayo, di ba? Giit ni Gale, hindi siya nagpatalo sa lakas ng boses ng lalaki. Tinitigan niya ito ng buong tapang, kahit na nga ba ang kanyang puso ay nagwawala na sa dibdib. Pareho lang kayong mapaglaro.
At least si Ethan hindi nagkukunwaring bodyguard habang ninanakawan ako ng puso. At least siya hindi ako iniwan sa kama kinabukasan at nag-iwan ng sulat na parang basura lang ako. Natigilan si Liam. Bahagyang lumuwang ang hawak niya sa balikat ni Gail, ngunit hindi siya lumayo. Bakit ka ba nagkakaganyan, Liam? Patuloy na hamon ni Gail. May mga luhang nagbabadya sa kanyang mga mata, ngunit nananatiling matigas ang kanyang panga. Kung wala kang pakialam sa akin, kung basahan lang ako para sa'yo, hayaan mo akong sumama sa ibang lalaki. Hayaan mo akong magpakasal kay Ethan kung yun ang gusto ko. Hindi pwede. Isang kulog ng galit ang kumawala sa dibdib ni Liam. Sa isang iglap, binuhat niya ang dalawang kamay at hinawakan ang mukha ni Gail. Pinalad ng kanyang magaspang na palad sa porselanang pisngi ng babae. Ang kanyang mga mata na puno ng matinding sakit at kahinaan, mga emosyon na matagal na niyang ibinaon sa limot mula noong bata pa siya. Hindi pwede, dahil nababalo na ako, Gail. Nababalo na ako sa'yo. Ang boses ni Liam gumaralgal. Isang pagsuko na hindi niya kailanman inakalang magagawa niya. Di ako makatulog gabi-gabi dahil lasa ng labi mong hinahanap-hanap ko. Di ko magawang humawak na ibang babae sa club dahil ang amoy ng krema mo ang pilit kong binubura sa sistema ko pero hindi ko kaya. Galit ako sa babae, Gail, pero sa'yo talo ko. Napasinghap si Gail. Ang makapal at matigas na pader ng yelong nakaparibot sa puso ni Liam tuluyang gumuho sa kanyang harapan. Ang ruthless at crude na bodyguard nakatitig sa kanya ngayon ng may purong katapatan. Natatakot ako, pag-amin ni Liam. Dinikit ang noon niya sa noon ni Gail, ang kanyang hiningay mabigat. Masyado kang pino para sa akin. Krema ka, barako ako. Madudumihan kita, Gail. Masisira ko lang magandang buhay mo. Hindi mo ako masisira, Liam? Umiiyak na sagot ni Gail, ngunit may tamis ng ngiti sa kanyang labi. Tinaas ang kanyang kamay, pinulupot sa batok ng lalaki. Matagal na akong handang madumihan, basta sa piling mo. Sabi ko sa'yo hindi lang ako maganda, palaban din ako at ipaglalaban kita kahit sa sarili mo. Niyakap siya na mahigpit ni Liam. Tila ba doon lang sa loob ng mga braso ni Gail nakahanap ng totoong kapayapaan ng kanyang dugoang kaluluwa matapos na maraming taon ng pamumuhay sa impyerno. Ang kapayapaang natagpuan ni Liam at Gail sa likod ng mga nakasarang pinto ng penthouse ay panandalian lamang. Sa labas ng kanilang binuong mundo, ang mga anino ng panganib patuloy na gumagapang. Si Marcos de Dios, ang sakim at marahas na karibal sa negosyo ng pamilya Sarmiento na may malalalim na koneksyon sa underworld ay hindi tumitigil sa plano niyang pabagsakin si Don Alejandro at sa pagkakataong to, nalaman niya ang pinakamalaking sekreto ng dalawa. Nalaman ni Marcos na ang matigas, walang takot at pinakamagaling na bodyguard sa bansa na si Liam Montefalco ay meron ng kahinaan. At ang kahinaang yon walang iba kundi si Andrea Gail Sarmiento. Isang hapon, habang pabalik si Gail sa kanyang penthouse matapos sa isang serya ng mga pulong sa labas ng lungsod, hinarang ang kanyang convoy. Di kasama si Liam sa pagkakataong yon dahil inutusan to ni Don Alejandro na mag-asikaso ng mga legal na dokumento sa kumpanya. 3 itim na van ang biglang pumalibot sa sasakyan ni Gail sa isang medyo liblib na flyover sa Pasay. Bago pa man makalaban ng mga backup security kasama ni Gail, mabilis na sumabog ang mga usok at nagpaulan ng bala ang mga tauhan ni Marcos. Sa gitna ng kaguluhan, nabasag ang salamin ng sasakyan ni Gail at isang lalaki ang marahas na nagbukas ng pinto, tinakpan ang bibig ng panyong may pampatulog at tuluyan siyang tinangay habang nawawalan ng malay. Nang muling magising si Gail, sinalubong siya ng amoy ng kalawang, lumang langis at maalat na hangin. Nasa loob siya ng isang abandonadong bodega ng mga barko sa may tabing pantalan ng Cavite. Nakatali ang mga kamay at paa sa isang silya at ang kanyang suot na corporate attire ay may mga mancha na ng alikabok. Napakaganda mo nga talaga, Gail. Isang nakakatakot na boses ang narinig niya mula sa dilim. Lumabas si Marcos de Dios. Hawak ang isang caliber 9mm na armas habang sa likod naman niya ay may 10 armadong tauhan. Lumapit ito at marahas na hinawakan ang panga ni Gail upang pilitin tong tumingala. Sayang,
At ang ganda mong ito ang gagamitin kong mitsa upang tapusin ang asong ulo ng pamilya ninyo na si Liam Montefalco. Matagal niya nang pinakikialaman ang mga transaksyon ko at ngayong gabi, kayong dalawa ang sabay kong ililibing. Huwag mo kong hawakan, Marcos, banta ni Gail. Kahit na natatakot at mabilis ang tibok ng kanyang puso, pinanatili niyang matigas at walang takot ang kanyang tinig. Tinaas niya ang kanyang muka at tiningnan to ng may lason. Hindi mo ko kilala kung sinong kinakalaban mo at kung akala mo isa akong mahinang prinsesa na basta-basta mo lang maiiyak para magmakaawa, nagkakamali ka. Mas malala pa ako sa isang kontrabida kapag pamilya ko na ang ginalaw mo. Matapang ka pa rin kahit mamamatay ka na, tawa ni Marcos. Tingnan natin kung saan naabot ang tapang mo kapag dinala ko rito ang bangkay ng bodyguard mo. Ngunit bago pa makatapos sa pagsasalita si Marcos, isang nakabibinging pagsabog ang yumanig sa buong bodega. Ang malaking bakal na pinto sa unahan tuluyang nawasak at tumalsik dahil sa isang explosive na ikinabit sa labas. Mula sa makapal na usok at naglalakihang apoy, isang figura ang dahan-dahang lumabas, si Liam. Hawak niya ang dalawang tactical handguns. Ang kanyang mukha, seryoso, malamig, punong-puno ng purong kasamaan. Ang kanyang hypnotic eyes ay hindi na tao ang itsura. Parang sa isang demonyong galing sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno na handang pumatay sa sino mang humarang sa kanyang daan. Walang salita, walang babala. Tinaas ni Liam ang kanyang kamay at nag-umpisa na isang madugong palitad ng putok. Liam moved like a shadow in the dark, taking down enemy after enemy with ruthless, mechanical efficiency. Bawat putok ng baril may akaakibat na buhay na nawawala. Narito na ang totoong panganib ng lalaking mamamatay tao ng underworld. At sa gitna ng digmaang yon, ang tanging layunin lang ni Liam ay ang makuha muli ang kanyang krema. Ang loob ng bodega naging isang buhay na impyerno. Ang bawat putok ng baril ni Liam ay tila kulog na bumabasag sa amoy kalawang na hangin. Mabilis at walang katulad ang kanyang mga galaw. Gumagapang siya sa likod ng mga lumang makinarya, umiilag sa mga bala at bumabalik nang may dalang kamatayan para sa mga tauhan ni Marcos. Bagsak ang apat na armadong lalaki sa unang 30 segundo pa lamang ng bakbakan, ngunit hindi basta-basta ang mga natitirang tauhan ni Marcos. Nakaposisyon ng mga to sa itaas na palapag ng bodega. Hawak ang mga automatic rifle na patuloy nagpaulan ng tingga sa pwesto ni Liam. Sa kabila ng kanyang galing, hindi perpekto ang kalasag na isang tao laban sa baha ng bala. Isang ligaw na bala ang sumalubong sa kaliwang balikat ni Liam, dahilan upang bahagyatong mapaatras, ngunit di man lang nagbagong lamig sa kanyang mga mata. Sa halip, mas lalo tong nag-alab. Liam, sa likod mo, sa may container? Buong lakas sa sigaw ni Gail mula sa kanyang pagkakagapos. Mula sa kanyang peripheral vision, nakita ni Gail ang isang lalaki na dahan-dahang lumalapit sa likod ni Liam. May hawak na patalim at nakataas ang baril. Sa isang mabilis at inhuman na reflex, umikot si Liam sa kanyang kinilalagyan. Bago pa man makalabit ng lalaki ang tsaa, binaril na to ni Liam ng 2 beses sa dibdib. Bumagsak ang katawan nito sa semento, walang buhay. Ngunit ang sandaling yon ng pagkagambala ang naging pagkakataon na hinihintay ni Marcos de Dios. Mula sa madilim na sulok, malapit sa silya ni Gail, lumabas si Marcos. May hawak tong caliber 9mm. Nakatutok diretso sa likod ni Liam. Isang mapanirang ngiti ang sumilay sa mukha ng bilyonaryo. Isang putok ang umalingaw, mas matalas at mas malapit kaysa mga nauna dito. Tumama ang bala ng diretso sa tagiliran ni Liam. Hindi! Isang mapunit-punit na tili ang kumawala sa lalamunan ni Gail. Napaluhod si Liam sa semento. Ang kaliwang kamay agad na pahawak sa kanyang tagiliran kung saan ang malapot at mainit na dugo ay mabilis na bumaha sa kanyang damit. Pumatak sa malamig na sahig ng bodega. Ang kanyang mukha namuti sa tindi ng sakit at ang kanyang hypnotic eyes bahagyang lumabo. Tapos ka na, Montefalco? Tawa ni Marcos. Dahan-dahang naglakad patungo sa nakalahod na bodyguard upang tuluyan na tong tapusin. Sabi ko sa'yo, ang babaeng yan ang papatay sa... Ngunit bago pa man maitaas ni Marcos ang kanyang baril para sa huling asinta, ginamit ni Liam ang natitirang lakas ng kanyang pagkatao.
Tinaas niya ang kanyang kanang kamay na hawak pa rin ng tactical .45. Walang panginginig, walang pag-aalinlangan. Tinitigan niya si Marcos nang may purong puot ng isang demonyo. Dalawang sunod-sunod na bala ang bumuon sa gitna ng dibdib ni Marcos. Natigilan ang matanda, lumaki ang mga mata sa gulat bago tuluyang bumagsak ng patihaya sa sahig. Walang buhay. Ang natitirang 3 tauhan nito na makitang patay na ang kanilang amo ay mas mabilis na nagtatakbo palabas ng bodega upang isalba ang sarili nilang mga balat. Nabalot na nakabibinging katahimikan ang silid maliban sa bigat at nahihirapang paghinga ni Liam. Liam, magsalita ka! Buong lakas nagpupumigla si Gale. Sa tindi ng takot at adrenaline, hindi niya inalintana ang sakit sa kanyang mga pulso. Hinila niya ang kamay ng may purong puwersa, dahilan para mapunit ang balat noon sa gasgas ng lubid, hanggang tuluyang matumba ang lumang silya. Sa lakas ng impact ng pagbagsak ng sila sa semento, lumawang ang tali sa kanyang mga kamay. Mabilis niyang tinanggal ang tiranggapos sa kanyang mga paa at gumabang patungo sa dugoang katawan ni Liam. Nilagay ni Gale ang ulo ni Liam sa kanyang kandungan, hindi iniinda ang mamahaling tela ng kanyang damit na ngayon nababalutan ng dugo ng lalaki. Ginamit niya ang 2 kamay upang diinan ang sugat sa tagiliran ni Liam. Sinusubukan pigilan ang buhay na unti-unting lumalabas sa lalaki. Gale, nahihirapang saan ni Liam. Ang kanyang boses naging isang mahinang bulong. Ang kanyang hypnotic eyes unti-unting nawawala ng liwanag, ngunit nakatitig pa rin ng may matinding emosyon sa kanyang mukha. Ang sabi ko sa'yo, mapanganib ako. Delikadong mundong to para sa isang kremang katulad mo. Huwag kang magsalita. Tumahimik ka, Liam. Iyak ni Gale, ang mga luha malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Humahalo sa dumi at dugo sa mukha ni Liam. Huwag mo kong iiwan. Sabi mo basahan lang ako. Dekorasyon lang ako sa kama mo, di ba? Hindi mo pa ako natatapos gamitin. Hindi mo pa ako tuluyang nawawasak kaya't wala ka pang karapatang mamatay. Isang napakahina at pait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Liam sa kabila ng matinding dusang nararamdaman ng kanyang katawan. Inabot ng dugo ang mga daliri niya, ang pisngi ni Gale. Nag-iwan ng pulang malsya sa porselanang balat nito. Palaban ka talaga, aking krema, bulong ni Liam, bago dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata at ang kanyang kamay bumagsak ng walang lakas sa semento. Kasabay noon ang pagdating na nagtataas ang ilaw at nakabibinging tunog ng mga sirena ng pulis at ambulansya sa labas ng bodega. Ngunit para kay Gale ang buong mundo, tuluyan ang binalot ng dilim at katahimikan habang yakap-yakap ang walang malay na katawan ng lalaking nagturo sa kanya kung paano mabuhay at magmahal sa gitna ng impyerno. 3 araw na walang malay si Liam sa loob ng intensive care unit na isang pribadong ospital sa Makati. 3 araw na nakabit ang lalaki sa iba't ibang kumikislap na makinarya, habang ang tunog ng heart monitor ang nagpapatunay na lumanlaban pa rin ang barako niyang puso. Ang balang tumama sa kanyang tagiliran, muntik nang dumaan sa kanyang mahahalagang organo at labis ang dugo na nawala sa kanya bago pa man siya maisugod sa operating room. Sa loob ng 3 araw na iyon, hindi umalis si Andrea Gale Sarmiento sa tabi ng kanyang kama. Hindi niya inalintana ang pakiusap ng kanyang ama na umuwi muna. Ang dumi at mansya na natuyong dugo sa kanyang damit noong unang gabi o ang matitinding sulyap ng mga nurse. Natulog siya sa isang matigas na silya sa gilid ng kama, hawak-hawak ang malamig na kanang kamay ni Liam. Dito pinakita ng isang socialite ang tunay na lakas na isang babaeng marunong lumaban para sa lalaking nagpabago sa kanyang mundo. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Marcos de Dios at ang naganap na madugong engkwentro sa Cavite, ang media at mga otoridad nagsimulang magtanong. Doon pumasok ang karakter ni Gale bilang isang kontrabida kung kinakailangan. Ginamit niya ang kapangyarihan ng pangalan ng kanyang pamilya, ang kanyang talas sa batas at ang kanyang impluwensya upang harangan ang anumang pagtatangka ng pulisya na idawit si Liam sa isang ilegal na krimen. He was protecting my life. Malamig at may otoridad na pahayag ni Gale sa harap ng mga abogado at investigador na nagtatangkang pumasok sa ICU. Kung may re-resolbahin kayong kaso, uunahin nyo ang mga ilegal na armas at tangkang pagkidnap sa akin ng mga tauhan ni Marcos. My bodyguard is off limits to your questions. She became ruthless to the world just to protect the man who bled for her.
Sa ikatlong gabi, habang ang buong ospital ay binalot ng katahimikan at ang tanging liwanag na lang ng silid ay nagmumula sa maliit na lamp sa sulok, na natiling nakaupo si Gail. Ang kanyang mga mukha puyat, may madadilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at ang kanyang porselanang balat tila nawalan ng sigla dahil sa pagod. Ngunit ang hawak niya sa kamay ni Liam ay hindi lumuwag kahit isang segundo. Habang hinahaplos niya ang magaspang na palad ng lalaki, nakaramdam si Gail ng isang bahagyang pitik. Napatayo siya ng mabilis. Tinitigan niya ang mukha ni Liam. Dahan-dahan, tila may mabigat na pasanin. Kumilos sa mga talukap ng mata ng lalaki hanggang sa tuluyan itong idilat ang kanyang hypnotic eyes. Bahagyang lumabo ang tingin ni Liam sa unahan dahil sa lakas ng anesthesia. Ngunit nang dumaan ang ilang segundo, unti-unti, nag-focus ang kanyang paningin sa babaeng nakatayo sa kanyang tabi. Nasaan ako? Paos, mahina at nagagalisang tanong ni Liam, ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Sa ospital, gunggong, umiiyak ngunit may matamis na ngiti sa mga labi na sagot ni Gail. Ang mga luha ng relief ay mabilis na pumatak sa kanyang mga pisngi. At huwag mo munang subukan gumalaw o tumayo kung ayaw mo ako mismong bumaril sa'yo para matinig ka dyan sa higaan mo. Napasulyap si Liam sa kanilang mga kamay na magkasalikop bago muling tinitigan ang magulo ngunit nananatiling magandang mukha ni Gail. Isang mahinang ngisi, ang pamilyar nitong kagaspangan ang dahan-dahan na sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ka umalis? Pulong ng lalaki. Kailanman ay hindi ako aalis sa tabi mo, Montefalco. Matatag na wika ni Gail habang inilalapit ang kamay ng lalaki sa kanyang mga labi upang halikan ito. Kahit itaboy mo ko gamit ang mga salita mo, kahit magpanggap kang basahan lang ako at kahit maging magaspang ka pa sa akin, hindi kita iiwan. Sabi ko sa'yo, hindi lang ako maganda palaban din ako. At natapos ko na ang laro ko bilang kontrabida. Ngayon, oras na para panindigan mo ang pagiging bodyguard ng puso ko. Liam squeezed her hand back with whatever strength he had left, his eyes reflecting a profound, unspoken surrender. The ice was completely gone, only the warmth of a Barako coffee meeting its perfect cream remained. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos sa madugong gabi sa bodega ng Cavite. Ang mga sugat sa katawan ni Liam at Gail ay tuluyan ng naghilom, ngunit ang mas malaking pagbabago ay naganap sa kanilang mga buhay. Sa tulong ng pamilya Sarmiento, tuluyang iniwan ni Liam ang madilim at mapanganib na mundo ng underworld at military operations. Sa unang pagkakataon, binuhat niya ang kanyang sarili patungo sa isang buhay na may katahimikan at legal na kapayapaan. Sa isang pribadong resort sa malawak at asul na baybayin ng El Nido, Palawan, malayo sa ingay, tsismis at mapanghusgang mata ng mataas na lipunan sa Maynila, nakatayo si Liam sa tabing dagat. Wala ng caliber 45 sa kanyang bewang, wala na rin ng malamig at nagbabadyang unos sa kanyang anyo. Nakasuot siya ng simpleng puting linen shirt na nakabukas ang unang 3 botones. Pinapakita ang malalaki at maputlang bakas ng sugat sa kanyang tagiliran. Ang sugat na yon hindi na simbolo ng karahasan. Ito ay nagsisilbing paalala ng gabi kung kailan tuluyan ng niligtas ang kanyang sariling kaluluwa. Ang kanyang hypnotic eyes nakatitig sa papalubog na araw na nagiiwan ng kulay ginto at pulang guhit sa kalangitan. Mula sa kanyang likod, may marahan at pamilyar na mga bisig ang yumakap sa kanyang bewang. Dinikit nito ang porselanang pisngi sa kanyang malawak na likod, si Gail. Ang isang taon na malaya at tahimik na pagsasama lalong nagpatingkad sa likas nitong kagandahan. Wala nang suot nitong mabibigat na Chanel jacket o pader ng isang istriktong socialite na kailangan maging perpekto sa harap ng mga kamera. Nakasuot siya ng simpleng summer dress na puti, ang buhok malayang tinatangay ng hanging dagat at ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay humahalo sa maalat na amoy ng buhangin. Dahan-dahan, lumingon si Liam sa loob ng yakap nito. Hinawakan ang mukha ng kanyang asawa gamit ang magaspang na palad. Ang kanyang mga mata wala ng bakas ng puot, galit o cynicism sa mundo. Tanging purong pagmamahal, pag-aalaga at wagas na pagsuko na lang ang naroon sa bawat pagtitig niya kay Gail. Anong iniisip mo, Mr. Montefalco? Malambing na tanong ni Gail habang ang mga kamay ay lumipat sa balikat ng lalaki. Iniisip ko lang,
kung paano nga isang marangya, pino at magandang krema na gawang tunawin ng pinakamatigas at pinakamabait na kaping barako sa mundo. Nakangiting sa ni Liam. Binaba niya ang kanyang ulo upang idikit ang kanyang noo sa noo ni Gail. Ninanamnam ang lapit ng init ng hininga nito. Salamat, Gail. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin nung panahong ako mismo ay sumuko na sa sarili kong pagkatao. Salamat dahil naging palabad ka para sa ating dalawa. Ang sabi ko naman sa'yo, handa akong gawin ang lahat. Maging kontrabida man sa paningin ng iba basta't siguraduhin ko lang mapapasakin ang asong ulol na binihag ang puso ko. Tugon ni Gail na may pilyong halong ngiti bago tuluyang isuko ang kanyang labi sa marubdob, banayad at puno ng pangakong halik ni Liam. Ang yelo sa puso ni Liam Gabriel Montefalco tuluyan ng natunaw at naglaho, at sa pagitan ng mapait na kaping barako at matamis na krema natagpuan nila ang perpektong timpla ng isang pag-ibig na binuo sa gitna ng panganib, kagaspangan at wagas na paninindigan. Isang kwento kung saan ang maganda ay hindi lang basta palamuti, siya isang reynang handang lumaban hanggang sa wakas. Ang umaga sa kanilang maliit na mansyon sa Tagaytay palagi nagsisimula sa amoy ng kape. Ilang buwan matapos ang kanilang kasal sa Palawan, nagpasya sina Liam at Gail na bumili ng isang ari-arian malayo sa polusyon ng Maynila. Ngunit sapat ang lapit para sa mga emergency business meeting ng Sarmiento Holdings. Ang napili nila ay isang modernong bahay na gawa sa salamin at bato, nakatayo sa gilid ng bangin, nakaharap sa Bulkang Taal. Dito ang hamog, tila isang makapal na kumot tuwing alas 5 ng umaga. Abala siya sa kusina. Sa ibabaw ng granite counter, naroon ang isang tradisyonal na batirol at isang supot ng purong kaping barako mula sa lipa. Sanay si Liam sa mabilisang kape nung nasa military pa siya. Isang kutsarang instant coffee, mainit na tubig mula sa termos, sapat na para manatili siyang gising habang may hawak na rifle. Ngunit ngayon, may iba na siyang pinaglalaanan ng oras. Masyado mong ginalingan ng paggiling sa mga biskwit, Mr. Montefalco? Isang malambing at antok na boses ang narinig niya mula sa hamba ng pinto. Lumingon si Liam, agad na lumambot ang kanyang hypnotic eyes. Nakasandal doon si Gail, nakabalot sa isang kulay kremang cotton robe na pagmamay-ari ni Liam. Masyadong malaki ang robe para sa kanyang porselanang katawan, kaya naman bagsak ang manggas ito hanggang kanyang mga daliri. Ang buhok magulo pa mula sa pagkakahiga, walang kaunting make-up, ngunit para kay Liam siya pa rin ang pinakamagandang dekorasyon na hindi niya kailanman itatapon. Gising ka na pala, aking krema, mulong ni Liam. Humakbang papalapit kay Gail. Di pinansin ang malamig na semento ng sahig. Inabot ng kanyang malalaking kamay ang bewang ng asawa at hinila to papalapit sa kanyang katawan. Agad sinandal ni Gail ang kanyang ulo sa matigas at may balahibong dibdib ni Liam. Nilalanghap ang amoy ng sabon at pamilyar na bango ng barako. Malamig, reklamo ni Gail, bagaman lalo siyang sumiksik sa yakap ng lalaki. Bakit hindi mo isuot ang t-shirt mo? May taga-init naman ako, ngisi ni Liam. Ang boses ay malalim, paos mula sa bagong gising. Dinikit niya ang labi sa tuktok ng ulo ni Gail. Saka, naghahanda ako ng kape mo. Sabi ng doktor, kailangan mo ng masustansyang almusal bago ka uminom ng mga bitamina mo ngayon? Natigilan si Gail. Dahan-dahang tumingala upang salubungin ang tingin ni Liam. Ang kanyang mga kamay dumaan sa mga lumang sugat sa tagiliran ng lalaki bago huminto sa kanyang leeg. Alam mo na? Tanong ni Gail. May kakaibang kaba at saya sa kanyang tinig. Isang matamis at seryosong ngiti ang sumilay sa labi ni Liam. Isang ngiting tanging kay Gail niya lang ipinapakita. Inabot ng kanyang kanang kamay ang flat na tiyan ni Gail, marahang hinaplos ang ibabaw ng manipis na tela ng robe. Nakita ko ang pregnancy test kit sa banyo kaninang madaling araw, Gail, pag-amin ni Liam. Ang kanyang hypnotic eyes ay tila may nagbabadyaring luha sa labis na kaligayahan. Dalawang guhit. Di man ako ganon kabobo para hindi malaman kung anong ibig sabihin nun. Niyakap na mahigpit ni Gail ang leeg ng asawa. Tinago ang mukha niya sa leeg nito habang tuluyang pumatak ang kanyang mga luha. Natatakot ako, Liam. Paano kung maging katulad ako ng nakaraan mo? Paano kung maging masama akong ina? Inawakan ni Liam ang panga ni Gail at pinilitong tumingin sa kanya. Ang lamig at kagaspangan na taglay niya nang una silang magkita sa boardroom ng Sarmiento Holdings ay tuluyan na ngang napalitan ng isang wagas at protektibong pagmamahal.
Hindi mangyayari yon, matatag na wika ni Liam. Sabi mo nga sa akin hindi ka lang maganda, palaban ka rin. Kung nagawa mong maging kontrabida para lang iligtas ako sa sarili kong kadiliman, paano ka magiging masamang ina sa anak natin? Ikaw ang reyna ng buhay ko, Gail, at ang anak natin, siya ang magiging pinakamagandang bunga ng barako at krema. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang banayad, matamis at punong-puno ng pasasalamat na halik, habang ang araw sa Tagaytay tuluyang sumisikat, nagdadala ng bagong liwanag sa kanilang binuong kaharian. Ang dating ruthless na bodyguard nahanap ng kanyang totoong silbi, ang maging katuwang ng kanyang palaban na senyorita hanggang sa huling tibok ng kanilang mga puso. At dito na po nagtatapos ang kapanapanabik at madamdaming kwento ni Liam at Gail. Napatunayan natin na kahit gaano katigas ang yelo sa puso ng isang tao, basta't wagas at palaban ng pag-ibig na nakatapat dito, tuluyan tong matutunaw. Sa ngalan po ng ating mahusay na tagagawa ng kwento na si Boss Reynal at sa buong pamilya ng Ayesha TV, lubos pong aming pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay mula unang kabanata hanggang huling yugto ng kwento, ang barako at ang krema. Ang inyong mga like, comment at share nagbibigay sa amin ng lakas ng loob na patuloy gumawa ng mga dekalidad na kwento. Huwag po kayong aalis dahil marami pa kaming inihahandang obra na tiyak magpapaiyak, magpapangiti at magpapatibok ng inyong mga puso. Ako pong muli ang inyong narrator, si Miss Sandra, nag-iiwan sa inyo ng paalala. Sa totoong buhay man o sa kwento, huwag matatakot lumaban para sa taong mahal mo. Magkita-kita po tayo sa susunod na serye dito lang sa Ayesha TV. Isang espesyal na pagpupugay at mainit na yakap naman ang pinaaabot ng Ayesha TV at ni Boss Reynal para sa ating mga makabagong bayani, ang mga OFW na nasa iba't ibang sulok ng mundo. Alam po namin na hindi birong magtrabaho sa ibang bansa. Ang labanan ng lungkot, ang mapanglaw na gabi, ang pangungulila sa pamilya at ang hirap ng trabaho para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Katulad po ni Gail sa ating kwento, kayo ang mga totoong palaban. Kayong nagpapakita ng tunay na tibay at lakas ng pusong Pilipino sa harap ng anumang pagsubok. Sana po, sa pamamagitan ng kwentong aming inihatid dito sa Ayesha TV, kahit papano'y nabawasan namin ang inyong homesickness at nakahatid ng kaunting aliw at ngiti sa inyong mga puso matapos na mahabang oras ng trabaho. San man po kayo sa mundo ngayon, sa Middle East, Asia, Europa, Amerika o san mang dako, lagi po kayong mag-iingat. Pagdarasal po namin ang inyong kaligtasan at tagumpay. Saludo po kami sa inyong sakripisyo. Hanggang sa muling kwentuhan, mga kabayan.